Breaking news, mga pampublikong empleyado sa Estados Unidos na nagtatrabaho mula sa kani-kanilang bahay, pinababalik na ni Donald Trump sa opisina bago matapos ang February 6, taong kasalukuyan, at ang hindi susunod sa utos na ito ng Pangulo ay sisibakin na sa pwesto. Gayunpaman ay binibigyan pa rin ng pagkakataon ni Trump ang nasa 2 milyong empleyado ng gobyerno na nagtatrabaho mula sa kanilang mga bahay na magbitiw na lamang sa pwesto kung hindi nila nais bumalik sa kani-kanilang opisina para magtrabaho. Ayon sa ulat ay tinatayang umaabot ng 2 milyong federal employees ang kasalukuyang nagtatrabaho mula sa kanilang mga bahay, dulot ng mga hakbang na ipinatupad noong pandemya ng Administrasyong Biden, at dahil dito ay naobliga ang gobyerno na ponduhan ang mga kagamitan ng mga empleyado mula sa kani-kanilang mga bahay para makapagtrabaho, at bukod sa mga kagamitan ay marami ring benepisyo ang nakukuha ng mga ito para sa maintenance at mga ekstrang bayarin para sa elektrisidad na ginagamit ng mga ito. Kaya naman naniniwala si Donald Trump na mas makatitipid ang pamahalaan kung pababalikin na sa opisina ang mga ito, lalo pa at tapos na ang pandemya na naging dahilan para sa bahay sila magtrabaho. Sa madaling salita, kung babalik sila sa opisina ay makatitipid ang pamahalaan sa pamamahagi ng mga equipments para sa mga trabaho nila, at mababawasan rin ang hassle ng paglilipat ng mga dokumento mula sa iba't ibang bahay ng kani-kanilang empleyado. Bukod pa rito ay maiiwasan rin ng gobyerno ang mga delays dahil pinadadaan lamang sa emails ang mga komunikasyon ng mga empleyadong nagtatrabaho sa mga bahay nito, kung saan kung minsan ay hindi agad nasasagot ang mga importanteng katanungan para sa bawat empleyado na nagdudulot ng delay sa operasyon ng gobyerno. Kaya naman dahil dito ay nag-alok si Donald Trump na magbitiw na lang sa trabaho ang ayaw nang bumalik sa opisina, at ito ay babayaran ng 7 buwang sahod nila sa gobyerno, at kung hindi sila magbibitiw sa pwesto, sila naman ay masisibak lang sa trabaho. Gayunpaman, ayon sa ilang analyst, ang pagbabayad ng 7 buwan para sa mga magbibitiw sa pwesto nang hindi nagtatrabaho ay malaking kawalan mula sa pondo ng gobyerno. Subalit para kay Trump, ang halagang ito ay katiting lamang sa 5 taong paglalabas ng pondo ng gobyerno para sa pagme-maintain at pagsiset up ng mga kagamitan para sa bahay ng bawat federal employee sa bansa nila. Kaya't malinaw para kay Trump na mas makatitipid sila sa pamamaraang ito at mas magiging produktibo pa ang bawat operasyon ng kanilang gobyerno. Kaya't walang duda na mas malawak ang kaalaman ni Donald Trump kumpara sa ibang analyst na nagsasabing lulubog ang US dahil sa mga patakaran niya. Sa katunayan, ang yaman ni Donald Trump na nagmula sa kanyang ama na sinasabing umaabot lamang noon ng $400 million, ngayon ay umaabot na ng humigit kumulang $7 billion. Isang malinaw na resulta kung gaano kahusay si Trump sa larangan ng ekonomiya. Kaya naman simula pa noong maging pangulo siya, ang kanyang mga pulisiya ay palaging naiuugnay na sa pagpapalago ng ekonomiya, at sa pamamagitan ni Trump ay nagagamit nito ang full potential ng dolyar laban sa mga bansang hindi sumusunod sa kanila, gaya halimbawa ng kamakailang pagpapataw ni Donald Trump ng taripa sa bawat produkto ng Colombia dahil tumanggi itong tanggapin ang ilang mamamayan ng Colombia mula sa US na pinaalis ni Donald Trump sa bansa nila dahil sa illegal na status ng mga ito. At bukod sa taripa ay ipinag-utos rin ni Donald Trump na isanksyon ang bawat opisyal ng Colombia, isang pinakamabigat na hakbang mula sa Amerika na hindi na kinaya pa ng Colombia, kung kaya't kahit hindi pa man naiimplementa ng US ang mga sanctions at taripa nito laban sa kanila, ang Pangulo ng Colombia ay sumuko na at tinanggap na lamang ang kanilang mga mamamayan na pinatalsik sa Amerika. Pero bakit nga ba ganoon na lamang kalakas ang sanctions ng US kumpara sa iba? Kung iisipin kasi natin ay maaari rin namang magpataw na lamang din ng sanctions ang Colombia laban sa Amerika. Subalit ang ganitong labanan ay palaging pumapabor sa Amerika dahil ang US ang nagsisilbing pinakaproduktibong consumer ng bawat bansa sa buong mundo. Gaya halimbawa ng produkto mula sa Colombia, kapag ito ay binebenta nila sa US kumpara sa iba, ang US ay ang karaniwang nagbabayad ng mas mataas na halaga
kumpara sa iba. Kaya't sa US kumikita ng mas malaki ang bawat negosyante sa buong mundo kaysa sa mas mahihirap na bansang katransaksyon ng mga ito. Kaya't napakalaking kawalan ng US para sa bawat negosyante sa buong mundo. Kaya't tanging ang US lamang ang nagsisilbing pinakamakapangyarihan sa paggamit ng sanctions at mga taripa kumpara sa iba. Bukod pa riyan, ang halos lahat ng pinakamayayamang tao sa buong mundo ay hindi nawawalan ng limpak-limpak na perang dolyar sa kanilang mga bangko dahil bukod tangi sa lahat ang perang dolyar lamang ang tumataas ang halaga kada taon kumpara sa ibang currency ng bawat bansa sa mundo. Kaya't ang pagbagsak ng US ay maaaring magiging pagbagsak rin ng mga pinakamayayamang negosyante sa buong mundo. Kaya't kampante si Donald Trump na gamitin ang sanctions at taripa sa kahit sinong bansa pa ang kumalaban sa kanila. At bukod pa sa lakas ng impluwensya ng perang ito sa buong mundo, ay nangunguna rin ang US sa palakasan ng militarisasyon na nakakalat rin sa buong mundo na nagsisilbi namang instrumento upang mapanatag ang mga negosyante na hindi kailanman babagsak ang dolyar ng mga Amerikano. Ito ang dahilan kung bakit kinikilala ang US bilang isa sa pinakatusong bansa sa buong mundo. Subalit kung iisipin natin ang kanilang mga pamamaraan, ay pangkaraniwan lamang ginagawa ng bawat pangulo sa buong mundo na layuning bigyan ng magandang pamumuhay ang bawat mamamayan nito at nagkataon lamang na nasa kanila ang lahat ng pagkakataon para magawa ito. Kung kaya't ang ilan ay naaapektuhan rin ng bawat polisiya ng mga Amerikano. Gayunpaman kung hindi sila ang nagtataglay ng kapangyarihang ito, ay marahil mas masalimuot pa ang nararanasan ng mundo. Gaya halimbawa kung iisipin natin na ang China ang nagtataglay ng pinakamaimpluwensyang pera sa mundo, ay maaaring magamit ito ng China upang kunin ng walang katwiran ang anumang teritoryong naisin nila dahil malinaw na ipinapakita ng Komunistang Partido ng China sa buong mundo na wala silang pakialam kahit kanino, masunod lamang ang kanilang gusto. Ang Komunistang Partido kasi ng China ay nag-aangkin ng napakaraming teritoryo mula sa Asya at nambubuli ng mga kapitbahay upang mapalayas ang mga ito sa teritoryong ninanais nila. Bukod pa rito, kahit pa ang Pilipinas ay nagmumungkahi na noon na pakinabangan na lamang ng dalawang bansa ang West Philippine Sea, ang China ay nananatili sa pag-aangkin ng buong karagatang ito at patuloy na nambubuli ng mga Pilipino. Samantala ang US bagamat nagnanais ngayon na makontrol ang Canada, Greenland at ilang bansa sa Latin America, ito ay bunsod lamang ng pagiging maluwag ng mga ito para sa China na nagiging malaking problema naman ngayon para sa Amerika. Bukod pa riyan ang pagnanais ni Trump na makontrol ang mga bansang ito ay hindi naman umaabot sa literal na pambubuli o pagpapalaya sa kanilang mga teritoryo. Sa halip ang kanyang pamamaraan ay ibalik sa mga bansang ito ang problemang idinulot nila sa mga Amerikano dahil sa pagiging maluwag nila sa mga Chino. Samantala ang China, kahit halos nagpakatuta na noon si Duterte para sa kanila, ay patuloy pa rin nilang pinalalayas ang mga mangingisdang Pilipino sa sarili nating teritoryo at sa pilitang inaangkin ang halos buong karagatan, lumabag man ito sa international law. Kaya't bagamat itinuturing ng iilan na parehong tuso ang China at mga Amerikano, ay may pagkakaiba pa rin ito sa kanilang pamamaraan at malinaw na palaging ang US ang nasa katwiran.